Noong maabot na niya ang finish line, akala niya sasalubungin siya ng palakpakan, pero tahimik ang crowd at mas masakit pa, mismong bansa niya ang tumalikod sa kanya. Pero bakit? Noong 1994, lumapit ang coach na si Wang Kuai sa ama ni Wang Leping. Sabi niya, kaya raw niyang sanayin si Wang para manalo sa world stage. Naniniwala ang pamilya dahil si Wang Kuai ay kilalang kilala sa buong China bilang isa sa mga coach ng pinakamagagaling na atleta sa bansa. Pero may ibang reputasyon din si Wang Kuai. Tinatawag siyang The Devil Coach dahil sa sobrang lupit ng training regimen niya. Sa paghahanda para sa 1996 Atlanta Olympic Games, isang buwan bago ang national qualifying race, na-push ng sobra si Wang sa training. Nagkaroon siya ng malubhang injury sa tuhod. Devastated si Wang, kaya naman nagpahinga siya. Sa halip na sumali, nanood na lang siya at naging cheer sa gilid habang lumaban ang teammates niya sa Atlanta. Pagkatapos ng Olympics, nakarecover na ang tuhod ni Wang at ready na siyang bumalik sa training. Pero ang sabi ng coach niya, wala na, sayang na, hindi ka na aabot. Galit na galit ang ama ni Wang. Feeling niya, trinaydor sila ng coach. Kaya naman pinaglaban niya ang pangako ng coach. At sa huli, napilitan si Wang Kuai na muling sanayin si Wang kahit ayaw niya. Pagsapit ng Sydney 2000 Olympics, nakapasok si Wang sa national team. Pero hindi siya inaasahang manalo ng medalya. Na-overshadow siya ni Liu Hongyu, ang reigning world champion ng China sa race walking. Habang tumatakbo ang karera, pareho silang nakatanggap ng warnings dahil hindi na sila nagkakaroon ng sapat na contact sa ground, which is isang violation sa rules ng race walking. Hanggang sa makatanggap si Liu ng ikatlong red card at na-disqualify siya. Sa puntong yon, nawala ang pag-asa ng Chinese officials. Umalis na sila sa stadium. Iniwan nila si Wang. Habang palapit sa dulo ng karera, akala ni Wang nasa third place siya. Para sa kanya, bronze medal na ang pinaka-best na pwede niyang makuha. Pero ang hindi niya alam, na-disqualify na pala ang Italian na si Elisabetta Peroni. Ayaw lang nitong tanggapin ang totoo. Can't imagine why the judges haven't pulled Peroni off the course. This woman has been disqualified as far as we know. Nang tuluyan ng bumitaw si Peroni, wala nang ibang kailangang gawin si Wang kundi panatilihin ang bilis. Huwag magkamali at huwag ma-disqualify. Pagpasok nila sa stadium, kasunod siya ng Australia na si Jane Seville. 200 meters na lang ang natitira. Doon niya nakita ang pinakaayaw makita ng kahit sinong race walker, who is isang race official. May hawak na red disqualification card. Pero ang twist, hindi ito para kay Wang, kundi para kay Seville. Si Wang na ngayon ang nasa unahan. Binilisan niya. Tumakbo papuntang finish line. At pag-cross niya, sa gitna ng tahimik at wasak na Australian crowd, nakuha niya ang kaisa-isang gold medal ng China sa track and field that year. Pinagmasdan niya ang paligid. Hinahanap niya ang mga Chinese flag na inaasahan niyang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Pero wala. Wala ni isang tao mula sa bansa niya. Iniwan siya. Sa mga sumunod na taon, naging coach si Wang. Ang focus niya, rehabilitation at training ng mga injured athletes. At sa puso niya, dala niya ang isang panata. Hindi niya kailanman iiwan ang sino mang atleta.